Good day everyone. Today po may tutorial po tayo ngayon sa DSLR boot. Ito yung request ng isa sa atin ng ating subscriber or member. So di ko na siya babanggitin kung sino siya. So ito yung pinangalanan ko na lang na yung title natin is DSLR boot Korean Fan Heart Layout Tutorial. So ganito siya Palit na ko lang. So ito yung sinend ng kliyente natin Yan. So, gusto niya mangyari, meron siyang parang Koreano dito dun sa may layout niya para kunyari mag-isa lang yung magpapapicture tapos mag-heart sila parehas, Ganyan. So, ni-revise natin ito, gumawa tayo sa sariling design natin kasi malabo siya, So, bakit ito yung ginawa nating design? Saan ba yan? Gumawa tayo ng design natin. So, ang ginamit natin is ito. So, yan gumawa tayo ng sariling design natin. Ito yung gagamitin natin dun sa sa layout natin, Yan. So, ginawa ko lang to sa ChatGPT, So, mabilis lang gumawa dun sa ChatGPT kung gusto niyo ng ganitong layout or ipa-prompt niya lang dun, So, testing natin sa DSLR boot kung paano siya gumagana, So, open tayo yung DSLR boots. Close muna natin to. Sige, open natin. So, ito yung natin, Sinample ko na. So, pagbasensahan nyo na itsura ko, gigising ko lang. So, ganito siya. So, yung client yung magpa-picture. Since meron na siyang picture dyan ng Korean, siguro Korean yung event nila. So, testing natin. So, ayan, magpapapicture ako. Ganyan itsura ko. Ayan. So, kung napapansin nyo, kasi naka-mirror yan. Kaya ganyan sa umpisa. May post-processing yan. So, yan yung itsura, Pag nagpa-picture ka, pares kayo ng Koreano, naka-heart. So, testing pa natin isa. Yung mic ko kasi sagabal. So, yan. Parang pipesto lang din kayo ng medyo naayon dun sa picture sa naka-close up. Tapos, testing natin. Say cheese! Yan. Tatapat nyo lang yung daliri nyo dun sa heart niya para maging parehas na heart. Ay, yan. Parang ganyan yung nasa picture. Share your photos. So, yun yung ating topic ngayon, tutorial natin. So, paano siya gumagana, So, una, close muna natin yung itong DSLR boot natin. Yan. So, naka-open na rin naman yung ating Adobe Photoshop. Dahil may Adobe Photoshop kayo pag gumawa kayo nun, So, ang gagawin nyo, kunin nyo lang yung layout nyo. Kunwari may layout na kayo. Ito si Gihun. Ito yung gagamitin natin. So, drag and drop nyo lang sa Photoshop. So, pag nasa Photoshop na kayo, ang gagawin nyo, punta kayo sa may left side, hanapin nyo itong eraser, then diinan nyo lang, then click nyo itong magic eraser, Yan. Tapos click natin to. Click natin doon sa kulay na gusto natin burahin. Since isang kulay lang, ito lang, yung pinaka-background na. Click lang natin yung background natin, Yan. So, yan. Pag na-click natin yung background, mabubura na yung pinaka-background, So, kung napapansin nyo, nabura din yung sa jacket niya, So, wag nyo muna natin pansinin yan kasi medyo matagal yan ayusin pag tinuro ko sa inyo. So, nangyari yan kasi pansinin nyo yung jacket niya, yung green, putol-putol yung green. Pero kung diretso yung nakaganyan, naka-close yan, hindi siya mabubura, Since naka-open, kumbaga, nadami siya dun sa may kulay na binura natin, So, wag ko na natin pansinin yung jacket. Ito muna yung ating text lang muna. Para hindi natin nasa loob niya. Yan. Tapos ilipat natin yung text. Paano nyo ililipat dyan? Pindutin kayo dito sa may taas, sa may tools. Yan. Ito yung tools natin sa may left side. Punta kayo dito sa sa baba, pangalawa. Diinan nyo to. Then, piliin nyo rectangular marquee tool. Then, ikulungin nyo po itong text na to, Yung Gihun. Then, pipindutin nyo siya is Control Shift tapos J. So, ang mangyayari niyan, magiging dalawa yung layer niyan. Punta kayo sa layer dito sa kabila. Yan. So, Control Z ko, undo ko, kung para makita nyo. Yan. So, iisa lang yung layer niya,
Ibig sabihin, pag ginalaw ko tong letter na to, magagalaw din tong picture, no? So, ang gagawin natin, ihiwalay natin ng layer itong text na to, no? So, yan, pag nakulong nyo na, gagawin nyo, Control-Shift-J. Yan. So, dalawa na siya. So, pansinin nyo, dito kayo sa may layer sa kabila. Yan. I-visible, unvisible ko siya na. Not visible ko siya. Pinutin ko itong mata. Yan. So, yung layer 1 na yung text. Tapos yung layer 2, yung layer 0, si Gihon lang. Di ba? Yan. So, ibig sabihin, pag kinlik ko itong layer 1, pwede ko nang magalaw yung text, no? So, pinutin ko lang itong pang move. Yan. Yan. Ay. Yan. Yan. Nagagalaw ko na siya, no? So, lipat lang natin. Late natin. Yan. Yan. So, pwede natin siya ilagay dito. Gihon. Or dito. Dito na lang. Sa baba. Yan. Tapos, okay lang natin. Check lang natin. So, ibig sabihin, may layout na tayo, no? So, lagyan din natin ng konting, konting, yung pa-square niya. Yung border lang. So, gagawin nyo lang. Punta kayo dito sa baba. Pin-click nyo tong plus na to para magka-layer ng isa pa. So, ito, blankong layer to, yung layer 2. So, gagawa tayo ng border niya, no? So, click nyo lang to. Gawa lang kayo ng square, yung ganyan. Sa loob. Yan. Yan. Tapos, pindutin nyo yung Control-Shift-I para ma-invert. Yan. So, napansinin nyo, nagkaroon ng parang pa-square na sa, no? Then, kung papansin nyo, yung dito, yung pin-click nyo to, yung sa may icon natin, kung anong kulay yung gusto nyong ilagay. Kunwari, kulay dilaw na lang. Ayan, medyo gold, no? Okay nyo lang. Pag pinindot nyo yung ito, punta kayo dito, may bucket tool dito. Ito, paint bucket tool. Click nyo yan. Yan. Paint bucket tool. Yan. Pwede nyo siyang i-click na lang dyan. Yan. Dito sa may space, no? Sa may gitna. Ay, ayaw. Ayun. Di ba nagkaroon siya ng border na dilaw, no? So, Control Z ko lang, back ko lang. Kung gusto niyo na hindi pindutin tong bucket tool, ang pinaka-shortcut niya, pindutin niyo lang yung Alt tapos backspace na para ma-fill, no? Ma-fill tong nasa loob niya. Ayan. So, napansin niyo nagkaroon na ng border na dilaw. So, pag may ganyan na kayo, tapos butas na, pwede nyo nang i-save to as PNG, no? File, punta sa file, export, then as PNG. Yan. Tapos, piliin nyo lang kung saan siya mata-download. Sige, Hun layout. Yan. So, i-minimize lang natin. Yan. So, hanapin natin si Gihon. So, ito na siya. Ganyan yung itsura niya pag na-save nyo na siya, no? Yan. Butas po yan, no? So, dalhin natin siya sa DSLR boot na, no? So, open lang tayo ng DSLR boot. Ito na sa loob. Gawa lang tayo ng new event, no? Lagay natin Korean tutorial. Okay na yan. Tapos launch lang natin event natin. Yan. So, ang gagawin natin, punta tayo dito. Pindutin nyo itong drop down na arrow dito. Punta kayo sa print layout, no? Yan. So, papalitan natin to, no? So, gawa tayo new template. Yan. So, paano nyo sila gagawin, no? So, pindutin nyo lang tong image. Tapos, hanapin nyo kung saan siya nakasave. So, ito, diretso na sa download natin nilagay. Then, click. Then, double click or open, no? Yan. So, yan na si Gihon, no? So, babatakin nyo na lang siya. Para sumakto siya na 4x6, no? So, yung layout kaya ganyan, hindi sakto. Hindi kasi 4x6 yung ginawa ko kanina, no? Kung ano lang yung size ng image. So, ganyan na muna na for now. Huwag na natin sagarin. Kasi mali yung pagkakaano ko ng... Hindi naka 4x6 yun sa Photoshop natin. Ito, hindi to 4x6. Kaya, maliit yung
pasok niya dito sa DSLR boot, no? So for now, for testing lang naman, okay na yan. Tapos yung background niya, paano niyo ilalagay? Punta lang kayo sa photo booth, ito, photo from booth. Kailangan ano siya, sakop niya tong buo na to, no? Yan. Yan. So kung napapansin niyo, hindi ko siya mabatak ng todo. Punta lang kayo dito sa right side, then scroll up, then pindutin yung i-off nyo tong keep aspect ratio na para mabatak na siya patagilid na yan. So yan na. Yan. Then tapos para mapunta siya sa likod, punta kayo sa baba uli. Kailangan nasa baba siya nitong picture na to. So pindutin yung photo 1, click, hold, drag and drop sa ilalim ng layout, no. So ayan, meron na kayong layout ni Gihon, no. So testing natin siya kung gagana siya. Ayan. So launch natin yung event. So ayan. Ayan na si Gihon. Ay, test natin. Okay, smile. So wait nyo lang ma-process. Ayan. Kung napapansin nyo, medyo malaki pa ako dito. Ooh, Kasi looking hindi good. nga sakto yung ating Share your photos. layout na 4x6. And at the same time, pansinin nyo yung kulay nila. Thank you. Hindi pantay yung kulay or hindi nagbe-blend. So kasi ang gamit nating camera dito is webcam lang, no? Kaya malabo, no? So dapat DSLR camera ang gagamitin nyo dito. Say cheese. At bukod doon, meron pa ako ituturo doon yung meron pa ako ituturo na kasunod nito, which is abangan nyo kung paano magbi-blend yung kulay. Kunwari naka DSLR camera na kayo, Share yung your kulay ng photos. picture natin tsaka yung picture ni Gihon para magpaparehas lang sila ng kulay. Thank you. No? Para hindi siya masyadong awkward na malayo yung kulay nung photo mo tsaka yung skin color ni ni Gihon or yung photo niya, no. So yan yung concept na sa Korean heart, no. So maganda to, no. Sobrang fun nitong layout na to. So kung pupunta kayo sa event at ganito yung layout nyo, I guess maraming magpapapicture sa inyo, no. Para siyang Korean looking style na good. photo booth na, no. Share your photos. Yan. Thank you. Yan. So abangan niyo yung tutorial natin na kasunod nito. Ituturo ko sa inyo kung paano gumamit naman ng ng green screen. Siyempre, maganda Share yung your background nyo photos. is pang Korean din, no? Pang Korean yung background nyo. Gagamit tayo ng green screen Thank you. para sa sa magpapapicture or sa client. Yan. Para yung background nyo, pwede nyong palitan na lang na pang Korean na lang din. Tapos, yung sa color skin, yung blending ng skin color nila, tuturo ko kung paano nyo gagawin yun. And at the same time, kung paano sasakto yung mga picture nyo kasi masyado nga malapit si Gihon sa camera, kumbaga. So, dapat medyo malapit lang din kayo dyan, no? So, yan, no? Yung parang sakto lang din, no? Sakto yung laki ng ulo nyo, sakto yung laki ng kamay nyo dun sa kamay niya. Tulad yan, di ba? Dapat medyo malayo yung kamay para medyo pantay lang yung kamay. So, sample Okay, natin. smile. Yan. Kaso parang ang layo nyo naman. Yan. So, parang ganyan, no? Yan. Pero saktohan yung, yung process natin, ganyan lang. So, Ooh, so abangan nyo yung mga susunod na tutorial na ito Share para your mas photos. may bago kayo sa photo booth po ninyo, no? So, kung nagustuhan nyo tong event yung Thank tutorial you. natin ngayon, which is the DSLR booth Korean fun heart layout tutorial natin, no? Yan. So, pa-like and subscribe po sa channel natin, then, pa-share na rin, ha? Thank you for watching.